Ang sabi ng buong mahal, sa daigdig ako'y ilaw, kapag ako ay sinundan. Ika'y mapaparang at sa aking mabubuhay. Halina tayo'y magalay kay Jesus na buong mahal, ng pananalig na tunay, upang mapakinabangan ang dulot niyang magumpipan. Sa daigdig ako'y ilaw, kapag ako ay sinundan. Ika'y mapaparang at sa aking mabubuhay. Halina tayo'y magalay kay Jesus na buong mahal, sa pananalig na tunay, upang mapakinabangan ang dulot niyang bagong tipan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sa paglalakad ni Jesus, ay may nakita siyang isang lalaking ipinanganak na bulag. At si Jesus ay lumura sa lupa at gumawa ng putik. Ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe. Ang kahulugan niyo'y sinugo. Maghilamos ka roon." Gayon nga ang ginawa ng bulag, at nang magbalik ay nakakita na. Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakita sa kanya nung siya'y nanlilimos pa lang, "Hindi ba iyan ng lalaking dating nagpapalimos?" Sumagot ang ilan, "Iyan nga." "Hindi, kamukha lang," wika naman ng iba. At sumagot ang lalaki, "Ako nga po iyon." Dinala sa mga Pariseo ang dating bulag, araw noon ng pamamahinga, nang gumawa si Jesus ng putik at padilati ng bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita. Sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ako ng putik sa aking mga mata. Naghilamos ako pagkatapos at ngayoy nakakikita na ako." Ang sabi ng ilan sa mga Pariseo, "Hindi mula sa Diyos ang taong iyan, sapagkat hindi niya ipinangingilin ang araw ng pamamahinga." Ngunit sinabi naman ng iba, "Paano makakagawa ng ganitong kababalaghan ang isang makasalanan?" At hindi sila magkaisa ng palagay. Kaya tinanong nila uli ang dating bulag, "Ikaw naman, yamang pinadilat ni Jesus ang iyong mga mata, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya?" "Siya'y isang propeta," sagot niya. Sumagot sila, "Ipinanganak kang makasalanan at ikaw pa ang magtuturo sa amin?" At siya'y itiniwalag nila. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya tinanong niya ang lalaki nang matagpuan niya ito, "Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao?"
Sumagot ang lalaki, "Sino po ba siya, Ginoo? Sabihin niyo sa akin upang ako'y manampalataya sa kanya." "Siya'y nakita mo na. Siya ang nakikipag-usap sa iyo," ani Jesus. "Sumasampalataya po ako, Panginoon," sabi ng lalaki. At sinamban niya si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal kong kapatid sa ating Panginoong Hesukristo, magandang gabi po sa inyong lahat. Parang wala naman akong kausap. Magandang gabi po sa inyong lahat. At batiin po natin ang isa't isa ng magandang gabi. Magandang gabi po sa atin. At yung mga nanonood, mga nakatunghay sa pamamagitan ng live streaming, mag-comment po kayo ng magandang gabi. Yung mga naririto sa loob ng simbahan, dahil anticipated mass na ngayon, pwede bang pakisabi sa inyong katabi, Blessed Sunday. Mas malakas, Blessed Sunday. Bless tayong lahat ngayong Sunday. Amen. Pumalakpak nga lahat ng bless. Maganda ang kwento na narinig natin sa ating ebanghelyo sa linggong ito, ika-4 na linggo ng Kwaresma. Konting review lang, noong unang linggo ng Kwaresma, dinala tayo sa pagtutukso sa ating Panginoon sa disyerto. Noong ikalawang linggo ng Kwaresma, narinig naman natin ang kanyang pagbabagong anyo sa bundok. Ikatlong linggo ng Kwaresma, last Sunday, narinig naman natin ang pagpapapawi ng uhaw ng Samaritanang babae sa balon ng Sikar, sa balon ni Jacob. At ngayon naman, narinig naman natin ang kwento ng pagpapagaling sa bulag. Ano ba ang pwede nating makuhang aral sa ebanghelyong ating napakinggan? 3 bagay po. Una, kung napansin ninyo, kakaibang klase yung pagpapagaling na ginawa ng ating Panginoon. Inutusan niya yung lalaki na kumuha daw ng lupa ang ating Panginoon, dumura sa lupa, hinalo yung lupa at nilagay sa kanyang mata. Parang medyo kadiri yun, no? Dudura sa lupa, tapos kukunin yung lupa, ilalagay sa mata. Pambihira naman, bakit ganun magpagaling ang ating Panginoon? Pwede naman niyang pagalingin agad-agad. Kasi po yung lupa, meron po yung malalim na kahulugan. Yung putik, di ba, kapag ang lupa hinaluan ng tubig, nagiging putik. At saan niyo mababasa sa Biblia na gumamit ng lupa? Mababasa niyo ito sa first book of the Bible, Book of Genesis. Genesis chapter 1, mababasa niyo doon, nung nilikha ng Diyos ang daigdig, paano niya nilikha ang tao? Kumuha siya ng lupa, pinorma niyang tao, at hiningahan niya yung lupa. Pagkahinga niya sa lupa, na korteng tao, ito'y nabuhay, naging tao. So yung lupa ay sumisimbolo sa paglikha, creation. Sabi niyo nga po, creation. So sabi ng mga Bible expert, kaya siguro nilagyan ng lupa yung mata nung lalaking isinilang na bulag, para siyang nililikha muli ni Jesus. So it is a recreation of the story of the first creation. Kasi nga, sinilang siyang bulag eh. Sabi ng ibang mga Bible expert, hindi naman siguro talaga siya bulag, baka wala talaga siyang mata nung sinilang siya. And imagine that pain, buong buhay mo, wala kang makita, wala kang maaninag. Kaya ito si Jesus, lilikhain siyang muli. Babaguhin ang kanyang pagkatao.
At simula noon, makakakita na siya. Amen. Ano ang unang aral dito, mga kapatid? Simple lang po. Na kapag ka nakita mo na si Jesus sa buhay mo, hindi ka nababalik sa dati mong pagkatao. Amen? Kapag ka natagpuan mo na siya sa buhay mo, magbabago na talaga ang buhay mo. Iiwan mo na yung mga kasalanan mo, iiwan mo na yung mga dati mong gawi dahil para ka ng isang bagong nilalang, bagong nilikha para luwalhatiin ang Panginoon. Amen? Ikalawang aral, nung nalagay na daw yung putik sa mata, inutusan siya ni Jesus. Sabi ni Jesus, pumunta ka doon sa swimming pool. Sa templo po kasi, meron pong swimming pool. Ang pangalan ay Pool of Siloam. At naniniwala yung mga tao na yung swimming pool na yon ay nakapagpapagaling. So, si Jesus, inuutusan niya yung lalaki. Di ba? Kumuha siya ng lupa, dumura siya, nilagay sa mata. So sabi ngayon ni Jesus, sige, pumunta ka ngayon doon sa Pool of Siloam at banlawan mo yung mata mo. Hugasan mo yung mata mo. Oh, ang dami namang proseso. Itong si Jesus, marami masyadong hinihingi, no? Alam nyo, kakaiba ito eh. Kasi si Jesus, kapag ka nagmimilagro, kapag nagpapagaling siya, pwede namang sabihin niya na lang eh. Naalala ninyo, nung binuhay niya si Lazaro, nagsalita lang siya. Sabi niya, bumangon ka at mabuhay. Bumangon naman. Naalala ninyo, nung merong ketongin, sabi niya, ibig ko, gumaling ka. At pagkasabi ni Jesus, gumaling agad. Yung may inaalihan ng demonyo, sinabihan niya lang, lumayas ka, Satanas. Lumayas naman at gumaling yung tao. Pero bakit itong lalaking bulag, kailangan pa niyang pumunta sa swimming pool, kailangan pa niyang hugasan ng mata niya? Bakit? Kasi may tinuturo siya. At anong tinuturo ni Jesus? Na kailangan mo ding tulungan ng sarili mo para gumaling. Amen? That healing needs human intervention. Hindi pwedeng asa ka ng asa, Lord, pagalingin mo ako. Pero hindi mo naman tinutulungan ng sarili mo. Paano ka gagaling? Hindi pwedeng umasa ka lang ng umasa, Lord, pagalingin mo ako. Pero hindi ka uminom ng gamot mo. Mas tinutulungan ng Diyos ang mga taong tinutulungan ng sarili nila. Amen? Alam nyo yan, meron tayong kasabihang ganyan. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Paano ka kakaawaan ng Diyos kung hindi ka gumagawa? Dasal ka ng dasal para mawala yung diabetes mo. Paglabas mo naman ng simbahan, kakain ka ng ice cream, walang nangyari. Dasal ka ng dasal na maalis yung bisyo mo. Pero paglabas mo ng simbahan, ganun pa din. So hindi mo tinutulungan ng sarili mo. Kahit naman ako guilty dyan, dasal ako ng dasal na pumayat na ako. Pero pag naamoy mo pa lang yung pagkain, di ba? Kakain ka na agad. Minsan, ang hirap tulungan ng sarili natin. Sa araw na ito, pinapaalala sa atin, kung gusto mong tulungan ka ng Diyos, dapat makita din niya na tinutulungan mo ang sarili mo. Amen? Sabi ni St. Paul sa kanyang letter to the Colossians, whatever you do, work at it with all your heart, as though you're working for the Lord and not for human beings. Dapat daw lahat ng ginagawa mo ay para sa kapakanan mo
at higit sa lahat, para sa ikadadakila ng Diyos. Today, help yourself. If you want to be healed, help yourself to be healed. And the Lord, who can see your effort of helping yourself, He will truly help you. Amen. Ikatlo at huling pagninilay, ito yung medyo nakakatawa doon sa kwento. Napagaling na, di inugasan niya na. Pagkahugas niya, wow! Nakakita na siya. Imagine buong buhay niya, simula nung pinanganak siya, wala siyang nakita. And for the very first time in his life, his eyes were opened. Wow! You can just imagine the joy of this blind man. Ang problema ganito, nung nakakita na siya, nakita ng mga chismosang kapitbahay. Buwisit talaga yung mga kapitbahay na yan eh. At tingnan nyo tingnan nyo yung pag-iisip ng mga kapitbahay nung nakita nilang nakakakita na siya, nagbulong-bulungan daw. Di ba yan yung nanlilimos? Di ba yan yung bulag? Sabi nung ibang mga marites, hindi yan yun. Kamukha niya lang siguro. Hindi, alam ko, siya yun siya yun. Tapos ito, kailan ba siya pinagaling? Kailan siya pinagaling ni Jesus? Ang problema, pinagaling siya ni Jesus, araw ng Sabat, araw ng pamamahinga. Alam niyo po, kapag araw ng pamamahinga, nung panahon na yon, mga Hudyo, bawal ang kahit anong pagkilos, kahit anong paggawa, kailangan nasa bahay ka lang. So yung ginawa ni Jesus, na kumuha ng lupa, nilagay sa mata ng bulag, at yung bulag ay naghilamos, parang sinasabi nila, naku, labag yan sa kautusan. Kaya, sumbong natin. Buwisit yung mga kapitbahay, no? Imbis na matuwa, dahil nakakakita na siya, sinumbong pa siya. At sasabihin nila sa mga Pariseyo, ito pinagaling sa araw ng pamamahinga, parusahan nyo nga. Pati si Jesus na nagpagaling sa kanya, parusahan nyo kasi nilalabag nila yung araw ng pamamahinga. So hindi nila nakita yung totoong dahilan kung bakit pinagaling ni Jesus yung lalaking bulag. At ano ang totoong dahilan? Para yung lalaking bulag na yon ay makalaya din sa mga dusang pinagdadaanan niya. So parang nabaliktad ngayon yung gospel. Yung una, yung bulag ang hindi makakita, ngayon nakakakita na siya. Yung mga Pariseyo na ngayon, ang totoong bulag. Hindi nila nakita yung kadakilaan ng Diyos. Hindi nila nakita na kayang magpagaling ni Jesus. Ang nakita lang nila yung mali. May kilala kayong mga ganyan tao? Ang laging nakikita yung mali. Opo, Father, yung asawa ko po. Naku, patay. Nakakainis minsan yung ganyang tao, no? Puro mali na lang yung nakikita. Alam niyo yung mga taong yan ang totoong bulag. Sila yung mga totoong hindi nakakakita kung gaano kabuti, gaano kadakila ang Diyos. Amen? Mahirap makakita ang isang taong nagbubulag-bulagan. At nakakalungkot, marami sa atin hanggang ngayon nagbubulag-bulagan. Pinipili lang yung gustong tingnan. Pinipili lang yung gustong makita. Naalala ko tuloy yung kwento. Meron daw isang lalaki, mahilig siyang uminom ng alak. Kaya nagkakasakit na siya sa atay. Pumunta siya sa doktor at sabi ng doktor,
iwasan nyo na ho uminom kasi may sakit na po kayo sa atay. Kaya yung doktor, gumawa ng example. Kumuha siya ng 2 baso. Yung isang baso, nilagyan niya ng tubig. Yung isang baso, nilagyan niya ng alak. Alfonso siguro yun. No? Tapos, kumuha siya ng uod. Nilagyan niya yung uod doon sa tubig. Pagkalagay nung uod sa tubig, nagkikisay. Nagkikisay yung uod at nag-swimming. Pero nung nilagay niya yung uod doon sa baso ng alak, pagkahulog, patay agad yung uod. Sabi ng doktor, nakita mo na ngayon? Sabi ng lalaki, buti na lang, Dok. Iinom pa rin ako ng alak para mawala yung mga uod sa katawan ko. Diba? Hindi niya nakita na ang pinupunto ng doktor na siya yung tulad ng uod na kapag nilagay mo sa alak, mamamatay. Hindi yun yung nakita niya eh. Pinipili niya lang yung gusto niyang makita. Pinipili niya lang yung gusto niyang tingnan. Yan ang problema kapag ka nagbubulag-bulagan tayo. We deny, we don't look at the things that are necessary and important. Amen. Sa araw na ito, ang panawagan ng Panginoon sa atin, buksan mo ang mga mata mo. Baka marami pa yang di nakikita. Kaya nga tayo mga Pilipino, may gamit tayong salita kapag ka binubuksan ng mata. Diba? Pag bumubukas ang mata, anong tawag natin doon? Nagmumulat. Minumulat tayo. Namumulat tayo. Binubuksan ang ating mga mata. Kapag kami nangyayaring hindi maganda sa parokya, kapag kami nangyayaring hindi maganda sa organisasyon, kapag kami nangyaring hindi maganda sa eskwelahan, sa inyong pinagtatrabahuhan, sa inyong pamilya, kapag ka merong panloloko, pananakip butas, pagnanakaw, pakiusap ko, lalong buksan ang mga mata. Amen. Sabi mo sa katabi mo, buksan mo. Mas malakas, buksan mo. Buksan mo, papasukin ako. Bulaklak para sa'yo. Buksan mo. Buksan mo ang mga mata mo para makita mo ang biyaya ng Diyos na dumadaloy sa buhay mo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Noong 2017, may napanood po akong pelikula. Ito, huling kwento na po bago ko wakasan ng homily. May napanood po akong pelikula noong 2017. Ang pamagat ay Kita Kita. Alam niyo ba yon? Maganda yung pelikulang yon. Ang bida ay si Alessandra De Rossi at si Empoy Marquez. Ang setting ng pelikula ay sa Japan. Pareho silang OFW at itong si Alessandra De Rossi ay na-broken hearted sa boyfriend niyang Hapon. Kaya nakipaghiwalay sa kanya yung Hapon, nagkasakit siya. At yung sakit ni Alessandra De Rossi, mabubulag siya pansamantala. So, mabubulag siya ng mga ilang buwan. Kaya si Empoy, kapitbahay niya, nakita na nabulag siya. So, tinutulungan siya ngayon kasi hindi siya makakilos. So, inaalagaan siya, pinapakain siya, inaakay siya. Tapos hanggang sa namamasyal na sila,
pumupunta sa ibang lugar kahit na bulag si Alessandra. So sa madaling salita, nagkainlaban sila. Nainlove siya kahit bulag siya kay Empoy. Kita niyo ba mukha ni Empoy? Ha? Hindi ka in love, oo. Pero na-inlove siya. So, yung kwento ganito, nung sweet na sila, silang dalawa na, magjowa na sila, makakakita na ngayon si Alessandra. At yung eksena maganda eh. Kasi parang nasa kalsada sila, nasa magkabilang dulo ng kalsada. So si Alessandra, baka kakita na siya ulit. So, minumulat niya na yung mata niyang ganyan. At si Empoy, nandun sa kabila, may binibiling stop toy para sa kanya. So sa malayo, pagbukas ng mata niya, unti-unti, namumulat yung mata niya, lumilinaw, malabo, palinaw ng palinaw, nakikita niya na si Empoy kumakaway papalapit sa kanya. Eh ang masama, pagka malapit na sa kanyang ganun, nasagasaan. At nung nasagasaan si Empoy, dead on the spot siya. Ang saklap. At alam niya maganda yung ending ng pelikula. Yung ending ng pelikula ay ganito. Pinuntahan ni Alessandra De Rossi yung bahay ni Empoy. Kasi patay na si Empoy. Nagulat siya nung nalaman niya na si Empoy pala, sinusundan-sundan na siya bago pa siya mabulag. So siya pala yung nalasing na tinulungan ni Alessandra De Rossi, siya pala yung nakabangga niya habang naglalakad. Si Empoy pala yun. Pero ang nakakatawa, nung hindi pa siya bulag, hindi niya nakikita si Empoy. At kung kailan siya nabulag, tsaka niya naramdaman yung pagmamahal ni Empoy. Kaya ang ending ng pelikula ay ganito. Bumalik si Alessandra doon sa mga pinasyalan nilang lugar habang siya'y bulag pa. Bumalik siya doon sa mga lugar na pinasyalan nilang dalawa. At anong ginawa ni Alessandra? Nagpiring siya ng mata para maramdaman niya, para maalala niya, hindi yung mga bagay na nakita ng mga mata niya, kundi yung naramdaman ng puso niya. Wow! The end. Anong lesson dito? Manood kayo ng pelikula. No? Hindi po. May mga bagay na hindi man makikita ng sarili nating mga mata, ay mararamdaman ng puso natin. Amen? Now tell me, is love really blind? I don't think so. Because love makes us see what is invisible to the eye. Amen? Hindi ba yon ang pananampalataya? Ang pananampalataya natin, tulad ni San Jose, ay pagtitiwala, pagmamahal sa Diyos na kahit hindi natin nakikita, ay ramdam natin na buhay sa ating mga puso. Amen? Buksan natin ang ating mga mata at makikita nyo ang totoong kahalagahan ng pagmamahal. God bless you all. Palakpakan natin ang Panginoon.